May boses ba sa loob ng ulo nyo na laging nagsasabing, "Di mo yan kaya"? Yan yung tinatawag nating inner critic. Pero paano kaya kung ang solusyon para dyan ay galing pala sa isang filosofiya na, get this, 2,000 taon na ang tanda? At ito pa, tinuturo natin to ngayon sa AI. So, aalamin natin ngayon kung paano ginagamit yung Socratic method para gumawa ng AI na hindi lang basta matalino, pero marunong ding umintindi. Tara, simulan natin. Oh, yan. Pamilyar ba yung ganyang pag-iisip? Tipong isang pagkakamali lang pero ang agad-agad na conclusion mo ay wala na, hindi na ako magiging successful. Grabe yung bigat ng hatol natin sa sarili, no? Parang end of the world na agad. Well, yung cognitive distortion na yan mismo yung problemang sinusubukang solusyonan ng mga researchers gamit ang teknolohiya. At ito yung goal natin. Mula sa magulo, gusot-gusot na negative thoughts, gusto nating marating yung kalinawan. At take note ha, hindi lang to tungkol sa pagiging positive vibes only. Hindi, tungkol to sa paano natin i-retrain yung utak natin para makita yung mga sitwasyon sa paraang mas totoo, mas balanse at mas makakatulong para sa atin. Yan yung journey na gagawin natin ngayon. Okay, so para mas maintindihan natin to, heto yung magiging takbo ng usapan natin. Una, kikilalanin muna natin yung inner critic, pagkatapos titingnan natin kung paano ba sinusubukang i-rewrite yung script niya. Diyan napapasok yung AI, mula sa mga unang attempt hanggang sa tinatawag na Socratic upgrade. At sa huli, sasagutin natin yung tanong, naging mas matalino at mas mabait nga ba ang AI dahil dito? Okay, unang-una, kilalanin natin yung inner critic. Bakit nga ba, no? Parang mas malakas pa yung boses ng kritiko sa loob ng ulo natin kaysa sa kahit anong papuri na marinig natin mula sa iba. Well, may explanation dyan. Sabi nila, yung utak daw natin para yung Velcro para sa mga negative experience. Pero, Teflon naman para sa mga positive. Alam niyo yung Teflon, yung non-stick pan? Ganon. Ang tawag dyan, negativity bias. Kaya mas madaling kumapit sa atin yung mga pagkakamali at criticism. At yan yung nagpapalakas sa boses ng inner critic natin. So, kung ganyan pala yung utak natin, na natural na kumakapit sa nega, paano natin to lalabanan? Well, dito na papasok yung ikalawang bahagi natin, yung konsepto ng cognitive reframing. Ito yung idea na pwedeng baguhin ng script, pero may pangako to at may problema rin. Okay, so ang isa sa pinaka-powerful na tool laban sa inner critic ay yung tinatawag na cognitive reframing. Galing to sa Cognitive Behavioral Therapy o CBT. Isipin nyo para kayong detective ng sarili nyong isip. Ang trabaho nyo, hanapin yung mga di makatuwirang pag-iisip, questionin yung ebidensya at palitan ng mas totoo at mas helpful na pananaw. Pero, ito yung catch. Maganda yung idea, di ba? Ang problema, yung reframing parang pagpunta sa gym para sa utak mo. Mahirap gawin mag-isa. Kailangan mo ng practice, kailangan mo ng gabay. At aminin natin, limitado yung access sa mga therapists o experts. Kaya marami sa atin, hindi to natututunan. At dyan mismo nagbubukas yung pinto para sa tech. So part 3, paano pumasok ang AI sa eksena? Ano yung mga unang attempt para gawin tong guide sa reframing? Yung mga unang version ng AI para dito, para lang sila naglalagay ng band-aid. Ang ginagawa lang nila, pinapalitan yung negative thought ng isang positive thought. Simple mapping lang. Pero yun na nga, yung problema, wala siyang tunay na pag-unawa. Hindi niya naiintindihan yung proseso sa likod nun, yung bakit kailangan mag-ago yung pananaw. So, for example, yung thought na hinding-hindi ako magtatagumpay, ang isasagot ng basic AI, matututo ako sa feedback at uunlad. Okay, technically tama naman pero ang robotic pakinggan, di ba? Parang walang kaluluwa, walang empathy, hindi man lang kinilala yung bigat ng nararamdaman mo, diretso agad sa solusyon. At dito na nangyari yung game changer. Ito na yung ika-4 na bahagi natin, ang Socratic upgrade, kung saan pinagsama yung karunungan ni Socrates at yung power ng modern AI. Kasi yung Socratic method, simple lang naman yung core idea niya. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng sagot. Tungkol ito sa pagtatanong ng tamang mga tanong. So imbes na sabihin sa'yo kung anong dapat mong isipin, ginagabayan ka niya para ikaw mismo yung makatuklas ng sagot. At yun ang mas tumatatak at nagdudulot ng tunay na pagbabago. At para magawa yun, may iba't ibang klase ng tanong na ginagamit. Merong mga tanong para lang i-clarify yung sitwasyon. Merong mga tanong para i-challenge yung mga assumptions mo.
Merong ding tanong para tingnan mo yung sitwasyon mula sa ibang anggulo. Bale, kumpletong toolkit siya para himayin yung isang negative thought. So, paano to ginawa sa AI? 3 steps lang yung proseso. Una, bibigyan mo siya ng negative thought. Pang-apat, magbibigay siya ng mas magandang reframe. Pero yung nasa gitna, step 2, dito yung magic. Kasi yung AI, nagkakaroon muna siya ng internal Socratic dialogue. Nagtatanong siya sa sarili niya at sinasagot niya yung mga tanong na yon, para pag-isipan munang mabuti yung problema bago siya magbigay ng final answer. Grabe, di ba? At yung resulta, wow, kitang-kita yung pagkakaiba mula sa robotic na matututo ako. Ang sagot ng Socratic AI, normal lang na madismaya. O pansinin nyo yan nagsimula siya sa empathy, sa pag-validate ng nararamdaman mo. Kinilala niya muna yung feeling bago siya nagbigay ng solusyon. Yan ang difference ng pagpapalit lang ng salita sa tunay na pag-unawa. Okay, so sa huling bahagi na tayo. Maganda pakinggan yung theory, pero totoo bang mas effective to? Tingnan natin yung data. At malinaw na malinaw ang resulta. Nung pinapapili yung mga tao, mas gusto nila yung sagot ng Socratic AI. Tinalo niya yung basic AI at tinalo niya rin yung ChatGPT mga 2/3 of the time. So anong sinasabi nito? Hindi lang tayo naghahanap ng positive na sagot Naghahanap tayo ng sagot na nakakaintindi. At hindi lang yung final answer yung maganda pati yung proseso, yung internal dialogue ng AI. Sinuri ng mga experts. At anong sabi nila? Ang galing daw. Sinabi ng mga mental health professionals na yung mga Socratic questions na ginawa ng AI ay dekalidad, nakakatulong, relevant at nagbubukas ng isip. So hindi lang siya basta nanghuhula, nag-iisip siya ng tama. So, kung may isa tayong bagay na dapat tandaan dito, ito yun. Nung tinuruan natin yung AI kung paano mag-isip, hindi lang kung ano ang dapat sabihin, dun tayo nakagawa ng isang tool na hindi lang mas matalino, pero mas empathetic. Yun yung totoong breakthrough. Kaya iwan ko kayo sa tanong na to. Kung ang isang AI kayang matutunan ang isang 2,000-year-old na filosofiya para tulungan tayo, ano pa kaya ang pwede nitong ituro sa atin tungkol sa sarili natin? Mukhang nagsisimula pa lang yung usapang to.